Good morning, church! A victorious Sunday kanatong tanan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Pwede bang ingnon nimo imong tapad karon kung naa ka sa inyo ang Simbalay location karon ingna nga salamat sa Ginoo. Praise God, no? Ang tanan gyud kay si Lord ra gyud ang hinungdan o para ra gyud sa Ginoo ang tanan. Amen. So welcome ang matag usa sa atong online Simbalay karon, no? If we have a VIP sa ato ang Simbalay karon, pwede ba, no, mga bag-o sila nga na-invite sa Simbalay, pwede bang ato silang i-welcome, no? Lalaki to lalaki, babae to babae, let us welcome one another by hug, by shake hands, no? Let us allow the Lord nga maghatag sa ato og spirit, more spirit of family sa atong Simbalay. Amen. Kay si Lord man ang hinungdan ni ining tanan. Praise God! So I believe nga ang matag usa, grabe ka excited ug ilag yung gi-welcome maskin kaganina pa, no? Grabe, gi-welcome na gyud ang matag usa. So dalaygon ang Dios, si Lord ra gyud ani tanan. So let us not also, no, welcome our online family, no, dili sila kaya nga makaadto sa location nga panagtapok. Apan, walay imposible kung si Lord God ang hinungdan. Amen! Amen! Kay nangita taog paagi og si Lord God ang naghatag sa atoa og wisdom unsaon nga makater maatiman pod ang naa sa mga lagyo nga mga dapit. So that's why na nahitabo nga aduna kitay online Simbalay, no, para ma-reach out ug maatiman pod ang naa sa layo nga mga dapit. So together, let us welcome them by tagging, by putting down our comments in the comment section saying, "Good morning, Igsoon. Welcome ka diri." Amen! Praise God! I believe pod nga ang matag usa is grabe ka excited ba nga mo share sa love ni Jesus. No, kinsa excited diri nga mo share sa love ni Jesus more. Hallelujah! So let us do this one by sharing the live video today. I-share na bisan asa nimo nga social media platform. Sige, let us spread the love of Jesus. Let us tag, mention, and let us greet one another. Let us invite them, no, para sila pod makabalo nga si Jesus nahigugma sa ilaang mga kinabuhi. Amen! So we encourage everyone, no? So let us share this live video, dili lang 10 times but more pa sa makaya nimo nga ma-share ni nga video karong adlawa. Amen! Tungod kay atong gituuhan nga si Lord ang hinungdan niining tanan. Busa dili nato ikaulaw ang word ni Lord. Dili nato dapat nga ikaulaw mag-spread sa love ni Jesus. Amen. Tungod kay kita mismo nakadawat sa gugma nga dako gikan sa Ginoo. Amen. Praise God. So maningdog ta igsoon. As we welcome one another, let us also welcome the presence of the Holy Spirit sa atong taliwala igsoon. No, let us bow down our head, let us close our eyes, no, let us focus diha sa presence ni Lord. Oh Heavenly Father, oh God, we worship you, Lord. Tungod kay walay lain nga Dios nga ngayon namong simbahon. And today, Lord, Sunday, amo kang gi-honor, Ginoo more sa amo ang kinabuhi, oh God. Thank you, Jesus, that Lord, you are the reason and will always be the reason why we are doing these things, oh God. Lord, salamat, Holy Spirit, for your presence that is at work sa matag Simbalay location, sa matag
usa nga naminaw nagtan-aw karong kabuntagon, O God. We apply your precious blood sa among hunahuna kasing-kasing. We declare, O God, nga nami heart nga kabalo mo worship diha kanimo, kabalo mo surrender, Lord. And this morning, O God, sugdan na namo, Lord God, og surrender more ang among mga kasing-kasing dira kanimo, Ginoo. Mamuhat ka sa amo ang kinabuhi, Lord, sa diha nga ikaw ang among ilhon nga Dios og personal nga mangluluwas. We declare, let your kingdom come and let your will be done over sa amo ang mga kinabuhi, O Dios. Salamat balang Espiritu, Lord. Do what you want to do, Lord, over sa among life, because we are hunger for more of you. Lord, everything, Lord, ikaw ang rason. That's why, Lord, ikaw lamang ang mahimaya ni ining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw lang yun ang hinungdan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen! Come on, let us clap our hands for Jesus. No? Dapat everyday malipayon tan mo simba sa Ginoo. Come on, ang malipayon. Mupakpak sa iyang kamot. As we sing, oh-oh, 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 adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw, o Diyos, sing adlaw, adlaw-adlaw, o Diyos. Adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos. Bisan nun sa mang panahon, bisan nun sa mang higayon, bisan nun sa mang sitwasyon, ikaw ra ako, ikaw wa nay lain pa, oh, come on, simbalay, oh, adlaw-adlaw malipayon, come on, ing na si Lord, nga handumon, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw wa nay lain pa, Come on, clap your hands! Let us declare, Lord, wala kay susama sa among kinabuhi. Come on, get ready, simbalay! By faith, declare! Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Come on, by faith, declare! Wala kay susama, lalala kay susama. 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 Unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako, yes Lord. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon,
bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako, yes, bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw wa nay lain pa, ikaw wa nay lain pa. Yes, Lord. Ikaw wa nay lain pa. Ikaw wa nay lain pa. Come on, declare. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Come on, itaas imong kamot. Bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako, ikaw lang ako, ikaw wa nay lain pa. Come on, give your mighty clap of praise to Jesus. Yes, Lord, ikaw wa nay lain pa, O God. Thank you, dear Holy Spirit, Lord. Na Lord, by faith, amo nang gideclare, Ginoo. Tungod kay ikaw ang among Ginoo. Come on, church, let us surrender fully kay Lord. Kinabuhi ko, kabaning na si Lord, nagahupay ni ining dughan ko. Sa matag adlaw, ikaw ang kalinaw, ikaw wa nay lain pa. Yes, oh God, ikaw lang, oh Diyos. Sa problema kong naagian, ikaw kanunay sa akong kiliran. Tanan nga buhaton, ikaw ang tumanon, ikaw nay lain pa. Nasayod ko, ikaw o Diyos gamhanan. Nasayod ko, mabuhat mong tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Oh, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang kinabuhi ko. Nagahupay ni ining dughan ko. Sa matag adlaw, come on, declare. Ikaw ang kalinaw, ikaw ug wa nay lain pa. Sing nasayod, nasayod ko, ikaw o Diyos gamhanan. Nasayod ko, mabuhat mong tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Nasayod ko, ikaw o Diyos gamhanan. Nasayod ko, mabuhat mong tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Sa kanunay,
ikaw ang akong Ginoo. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Ikaw ang among Ginoo. Ikaw ang among Ginoo, Dios. Jesus, Jesus, I surrender to you. I surrender to you, our God. Tungod kay may gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo. Diyos. Come on, church. With a surrendered heart, atong i-declare ang gahom sa ngalan ni Jesus over sa ato ang kinabuhi. If you are today that needs healing, declare it. If you need salvation, declare this one. We worship you. We surrender to you, Lord, as a church. Ikaw ang pulong, sukad sa sinugdanan. Yes, Holy Spirit, thank you, Lord. Ug kanimo namugna ang tanan, miabot ang kahayag, ug kanako nagdanag imong trono gibiyaan, aron ako makaplagan. Dawaton ko ikaw, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan mo, Jesus. Diyos, may gahom sa ngalan mo. Come on, church, let us believe the power of the name of Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ang pulong, sukad sa sinugdanan, o kanimo namugna ang tanan, umiabot ang kahayag, ug kanako nagdanag imong trono gibiyaan, aron ako makaplagan. Dawaton ko ikaw, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan. Come on, declare, church. May kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo,
may kadaugan, may kaluwasan, may kaayuhan. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo. Come on, church, declare. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo. Mudawat, musalig, kaniya, hatagan ka gahom. Mahimo kang anak sa Dios. Kung ikaw mudawat, musalig, kaniya, hatagan ka gahom. Mahimo kang anak sa Dios. Ug ako midawat, misalig, kaniya, aduna ko'y gahom. Come on, declare. Kaya ko anak sa Dios. Ug ako midawat, misalig, kaniya, aduna ko'y gahom. Kaya ko anak sa Dios. Ug kita midawat, misalig, kaniya, aduna tay gahom. Come on, church, declare. Anak sa Dios. O kita midawat, misalig, kaniya, aduna tay gahom. Kay kita anak sa Dios. Come on, let us raise our hands. May kaluwasan sa ngalan mo, may kabaguhan. Sa ngalan mo, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, may kaluwasan. Sa ngalan mo, may kabaguhan. Sa ngalan mo, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, may kaluwasan. Sa ngalan mo, may kabaguhan. Sa ngalan mo, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. O kita midawat, misalig, kaniya, aduna tay gahom. Kay kita anak sa Dios. O kita midawat, misalig, kaniya, aduna tay gahom. Kay kita anak sa Diyos. Come on, church, clap your hands. Kita mga anak sa Diyos. Lord, we believe may gahong sa ngalan mo. Here is your people. Here is your church. Bowing down into your presence, God. Thank you, Jesus. Come on, pasalamati si Lord. O salamat, Ginoo, sa gahom sa ngalan mo. Come on, let us pray. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Lord, you deserve to be worshipped. That's why, Lord, among gitaas sa mong kamot. Among gisimba, ikaw, Jesus, nga buhi nga Dios. Ug among gideclare padayon sa amo ang mga kinabuhi nga may gahom sa ngalan mo. Lord, ang wala pa naluwas maluwas, ang mga nagkinahanglan og kaayuhan naayo na o Dios.
Lord, ang nagkinahanglan og kadaugan, madaugon ng daan. Salamat Ginoong Dios, salamat balang Espiritu Lord. Nagpahumok ka sa among mga kasing-kasing, naghatag ka og kasing-kasing nga Lord right before you. Lord, kining tanan o God, among gidedicate diha kanimo Dios. For you alone is worthy to be worshipped. For you alone is worthy to be praised. Lord, we honor you. Walay lain nga Dios nga hinungdan sa amuang kinabuhi. Tungod ikaw lamang o Dios o God ni ining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw lang ang mahimaya o God sa among mga kinabuhi. In Jesus' mighty name we declare, we pray. Amen and amen! Praise God! Wow, dalaygon ang Ginoo igsoon. Wow, before ka mo lingkod, ingna imong tapad nga ang tanan tungod ni sa Ginoo. Amen. Ingna po again. May gahom sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord! Dalaygon ng Dios. So magapanglingkod na ta. Again, we welcome ang matag VIP sa ato ang simbalay, no? Amo ang gituuhan nga dili ni accident kanong naa ka karon sa simbalay nato. Because this is your divine appointment para mailhan nimo more si Lord ug makastart ka og build sa imong relasyon diha sa Ginoo. Amen. Praise God. So let us not stop. Let us continue to share, tag and mention, and let us engage in our social media platform. So let us get ready as we receive the word of the Lord and the fresh revelation gikan sa Ginoo. Let us get ready our 3 B's, our Bible, our book note or notebook, and our ball pen para ma-take note gyud ang imong madawat this morning. Amen! Praise the Lord! Ang mga anak sa Ginoo, grabe na sila ka-obedient. So dalaygon ng Diyos. So let us welcome the man of God in this family. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, Pastor Rafi Kabusog. Pakpakan na to si Lord sa iyang life. Good morning once again. Praise God. I do believe that every one of us excited to receive God's word this morning. So get ready sa imong heart, sa imong mind to receive God's word today. Get your Bible. Let's open our Bible this morning in the book of Exodus chapter 7 verse 16 to 18 in IV version. Together, let's read the word of God. Verse 16, Then say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, Let my people go, so that they may worship me in the wilderness. But until now, you have not listened. This is what the Lord says, By this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. The fish in the Nile will die, and the river will sink. The Egyptian will not be able to drink its water. Amen. Let's pray for God's word this morning. Magampot ang tanan. Bow our head, close our eyes. Father, we thank you, God, this morning. Thank you, Lord, for the privilege of your word. Hallelujah. We declare and we believe, Lord, ang imong mga pulong, balaan, powerful, Lord. You send your word, O God, just like the rain to accomplish your purpose, Lord. Hallelujah. God, this morning we pray, ma-change ang mong heart, ma-change ang mong mind, ma-change ang mong life, Lord. Ma-change ang among mga kinabuhi, ma-change ang mong family, Lord. Ma-change ang matag leaders, mga disciples, Lord. Ma-change ang everyone nga nagatanaw, nagasimba today online. Lord, we thank you, Lord, that nag-gather kami karon sa mga panimalay, Lord, to worship you and give you praise. Salamat kay Lord, by the power of your Holy Spirit, Lord, mag-move, mag-touch sa mga kinabuhi sa kasing-kasing today. Lord, glorify your name and bless your people. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Itong palagpakan ng Ginoo. Amen. This morning, atong topic is all about the importance of worshiping and serving God. Again, the message for this morning is all about the importance
of worshiping and serving God. Worshiping and serving God. In this verse, makita nato in the book of Exodus, gibalik-balik yun, look at verse 16. Then say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go, so that they may worship me in the wilderness. Until now, you have not listened. Now, in this context, no, makita nato, God, nagpili siya tao ngayang gamiton, and si Moses, privileged kayo, gigamit sa Ginoo, and Moses, gidevelop sa Ginoo, okay? Nag-spend time siya, og 40 years sa wilderness, nag-atiman sa iyang family, nag-atiman sa iyang mga anak, no? Nag-atiman sa mga iyang mga kahayupan, no? Iyang mga animals. Ang business nila, because si Moses, ang negosyo is ng mga karniro, mga kanding, mga hayop mo yung atiman in the wilderness. Mao na ang pinakauna nga trabaho, negosyo sa mga taga-Israel, no? I believe until now, naagapon sila inana nga mga negosyo. And Moses, in this time, gigamit sa Ginoo. Okay? Gialaw niya nga si Lord mugamit niya. Iyang atubangon ang powerful kayo nga leader sa nasod sa Egypt. Iyang istoryahon, iyang ialaw, no? Iyang kaugalingon nga gamiton sa Ginoo to talk to this person, no? Nga king sa Egypt, si Pharaoh. So powerful, no? Si Moses, simple lang kaayo. Si Moses, no, yang life, no, humble kaayo gani, yang dila mubo yung ngit sa mong istorya, and iyang gi-accept, no, iyang gi-receive sa first, nasa mga excuses, but no, later on, God instructed him, God changed him, build him, and transform his life. Gi-prepare siya sa Ginoo, gi-build up siya para gamiton sa Ginoo. I do believe inana pod kita, no, moagi ta og process, i-build up ta, no, kanang i-transform ta ni Lord para nga gamiton ta niya for the glory of his name. Inana ka power si Lord, no? Kaya ginaandam ta sa Ginoo. I do believe kanay mo ang mga ginagian karon, mga challenge tungod kay God is building something in your life to prepare you for the calling of God sa imong life, because gidesign sa Ginoo kita iyatang gamiton for the purpose, no, nga makatabang ta sa mga tao. And this story, no, so good sa Exodus chapter 7 and then chapter 12, makita nimo how God moves powerfully in the life of Moses and Aaron. Si Moses gipili sa Ginoo, and then apil po niyang magulang si Aaron kay giapil sa Ginoo, but ang leader ni Aaron si Moses, no? God himself, no, nagtudlo sa ilang duha unsaon nga maplastar, ma-order og ang power ni Lord mag-move silang kinabuhi. So kailangan na gamiton si Lord para yung power mag-manifest, no? So makita nimo in verse 16, ingon si Lord ang purpose para mo gawas, no, tungod kay 400 years, no, ang Israelites kaliwat ni Moses, ang God's people, God's chosen people, mga igsoon. 400 years sila naulipon, magtrabaho nga walay sweldo pero nay kaon, no? Na snacks pero walay sweldo. In the middle of the heat of the sun, grabe sila mo trabaho, no? And some studies gid nangingon nga ang pyramid sa Egypt ang nag-construct, ang nagbuhat ana, ang nagtrabaho ana ang mga taga-Israelites. Kanang nakaroon sa Israel, no? Mga Israelites mo na sila. Sa una, ang tawag sila pinakauna, Hebrews, no? Mga Hebro, mga Hebrohanon. But, no? Gitawag sila karon sa atong modern time og Israelites. For pila na katuig, 4,000 years ago na. Kapin. Still today, naagyapon ang mga Israelites, mga Hebrews, no? Nga mga tao, mo na makita nimo nga ang Bible tinuod because naa ang kaliwat nga gipili sa Ginoo nga pinakauna gyud. The chosen people of God,
ang Israel until now, 4,000 years ago, still today, naagyapon ang Israelites nga maoy gidiscuss sa Word of God. Amen. No? Now, atong makitaan here in this verse 16, ingon si Lord, ang purpose nga ipagawas niya, kuhaon na yung katawhan from Egypt, ingon si Lord, let my people go so that they may worship me in the wilderness, no? Some translation maingon to serve me, but here klaro to worship me. So the importance of worshiping and serving God. Ang pinakaunang nga call ni Lord sa imong life is to worship and serve God, no? Ang pinakaunang nga tawag ni Lord sa imong life to worship and serve God. Kaya mo nang pinaka-importante sa tong life, ang pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. This year, 2026, kumusta imong pag-serve kay Lord? Kumusta man imong pagsimba sa Ginoo? Anong importante man ning worship sa atubangan sa Ginoo? Atong i-discover karon no, kanila nga book sa Exodus gibalik-balik gyud ni Lord ang pag-worship, ang instruction nga let my people go so that they can worship me, no? Hallelujah. Kaya nga ang worship kanang pagsimba nimo, pag-join nimo karon sa Simbalay, pag-watch nimo aning YouTube sa atong Simbalay live, this is very important nga na sa atong kinabuhi ang pag-worship sa Ginoo. Let's open our Bible in Isaiah chapter 43 verse 21 NIV version. The people I form for myself that they may proclaim my praise. Sa Bisaya pa, ang mga tao akong gibuhat para sa akua, para modaig kanako. Now God declare in this verse, gibuhat ka ni Lord, ako ikaw kitang tanan, para mo worship niya, para mo daig ka niya, para mo simba ka niya. The very reason God created you, all of us, we were born para pag-worship sa Ginoo. Pinaka-reason, pinaka-purpose anong gibuhat ka ni Lord, para daigon siya. Amen. No? Kaya there's inside sa tong heart na nag-accomplish, nag-eskwela ka, ang uban, nag-work na, naghuman ng eskwela, nakatrabaho, naka-business na, but naminyo na sila, na mga anak, na own family, but there's something missing sa ilang kinabuhi. Ang pag-worship sa Ginoo, because yung ng Bible, the people I form for myself to praise my name, para mo simba mo dahil kaniya. Amen. Hallelujah. No? So, kung daigon ka sa mga tao, gwapo ka, gwapa ka, ganahan kita, no? Ingon ng Proverbs, di ba? Ayaw dahil kayo mga galingon, let somebody appreciate you. Kung kita mangganin o malipay ta, how much more ingon ng Bible, the very reason giform ka sa Ginoo is to praise God, para mo daig niya. Kana imong voice, intended na para mo daig sa Ginoo. Dili na intended para mag-complain ka, kakapoy ba ng kinabuya, grabing problema, grabing mga pagsulay. Why not? No, this year, use your mouth, your voice to praise God. Kaya ang mga pulong sa imong baba na power, ingon ang Proverbs. Ato nang basahon. Proverbs 18:21, it says, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. The Word of God declare ang power sa tong dila na ay life, na apoy kamatayon. So kaya be careful sa imong mouth, unsa imong gina-speak. Dili ganahan si Lord og complaining nga tao. Dili ganahan si Lord og mga tao nga sigig pangdaot, mga tao nga ga-speak og negative. God wants us, gidesign ni Lord nga ikaw ako gamiton nato atong mouth, atong voice to praise the Lord, para mo daig kaniya. Because mao nang reason nga nung ikaw ako gi-create sa Ginoo. Why God created us? To worship God, to praise Him. Amen, no? Kaya na makabantay ta sa tong baba, pag lahi na ganyan pang istorya, tungod kay lahi na sa tong kasing-kasing. Kaya nga ng Bible, no? Ang atong tang
has the power. Nay power na. We have learned no, ang mga words na to, mura siyang lison, seed. Liso ba? Kung imong itanong mo, tubo na siya. Kung imong istorya na power na, pag mingon ka, pangit ni, masuko ang tao nga may pangit. Di ba? Wakay klaro, masuko ang tao nga may nuway klaro. Imong rin mama, bati imong naong no? Masuko na imong mga ano man, na power sa imong word. Yung papapawa, kay klaro nga mahan, suko kay na, no? Ingnon ka nga, may pagwata kagian, ano man, na power sa words na to. So, kung mo speak ka og negative, negative po ang result. Mo speak kag positive, positive po ang result. Above all, when you speak the word of God, God's power will activated sa imong kinabuhi. Because God only perform His power according to His word. Kaya pag naa kay word of God, imong speak ang word of God, kaya mo pray ka, no? Inana imong pray, Lord, di ba? Ingon ka, Lord, mao ni mo ingon. We use God's word to pray properly, to align our prayers, to align our words to the word of God, and then pray to the Lord. Di ba ingon ka, Lord? Mark 9:23, with God, all things are possible. Walay lisod sa Ginoo. Amen, no? So ang worship, ang pag-serve kay Lord, mao ni ang pinaka main reason nganong God created us. In Ecclesiastes chapter 3 verse 11, okay, let's read the word of God. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. The Word of God declares, God put eternity into our hearts. It means to say, the only person nga makatagbaw nimo, makasatisfy nimo ang Ginoo lang. So bahala pag unsa ka grabe yung pagkaon, bahala pag unsa ka grabe ang mga panalangin, ang mga resulta sa imong paghagop, pagtrabaho, pagnegosyo, gabi nga material nga blessing, nothing, no one, no material things, and no person can satisfy your eternal desire. Because God is the one nagbutang sa imong desire diha. So kaya nga mga tao no dato kayo like Robin Williams, no? Robin Williams Hollywood siya. But ni-feel siya emptiness sa iyang heart, nabot ang time, si Robin Williams, naghikog siya. Sikat nga Hollywood actor, yung mga sayida kasagara drama, no? Si Kurt Cobain, sikat kay nga banda sa una, Nirvana nga band. Ingon siya sa iyang suicide nga note. Ingon siya, I have the most beautiful wife in the world. I got the most beautiful daughter in the world. I got mansion, I got fame. But there's something lacking inside my heart. Now, dili gyud makatagbaw kani mga tao nga nag-speak ani. They experience themselves, no? Nga walay satisfaction sa ilang kinabuhi. Because again, ang design ni Lord sa imong heart, only God, the eternal God, can feel that longing inside your of your heart. Kung dili ka mag-serve kay Lord, kung dili ka mag-worship kay Lord, walay ka tagbawan. Kaya mga tao, dagan bisyo, sigarilyo, inom, babae, lalaki, asa maglaag, asa mag-adventure, but hindi, di ba? Pero kung makauli silang balay, still wala kaya po sila natagbaw. Because the reality, if we cannot worship God, if we cannot serve God, no satisfaction sa atong life. Because kung dili ka mo worship, makaserve kay Lord, wala ka na proper align sa purpose why God created us. Muna kung dili ka maka-align, dili ko maka-align sa Ginoo, something is missing in my life. Labi na pag dili ka maka-pray, dili ka maka-hear sa Word of God, mingawon na ka. Amen.
I don't know about you, but ako, mingawon jud ko sa Word of God, no? Dili ko makadungog, dili ko makaampo. Inside sa akong heart, no? Mingawon ko sa Ginoo. That's why, no, ang worship, ang pag-serve kay Lord, the very reason why God created us. Amen, be? Kita excited abi nga mo worship sa Ginoo, mag-alagad gid sa Ginoo padayon. Amen ba? Itong palakpakan ng Lord. Amen ba? So again, ang worship very important. That's why gibalik-balik ani nga verse, no? Exodus chapter 8 verse 1 and 2. Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh and say to him, This is what the Lord says, Let my people go, so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will send a plague of frogs on your whole country. Ingon sulod, kung dili gani ka mo dayon, magpadala ko diha og mga baki sa tibuok nasod sa Egypt, mapuno ginagbaki diha, no? Tibuok ang balay sa imong mga tao, ang CR, tanan, every part sa balay, every part sa Egypt nga nation, mapuno sa baki. Ang una, ang tanang tubig sa Egypt, mahimong dugo. So naitabo na, still, wala na minaw si Pharaoh. Gi-allow ni Lord nga mugahi ang kasing-kasing ni Pharaoh para maka-perform pa ang Dios o sa iyang gahom. The more siya mailan sa iyang mga tao, because this time, first time nga sa new generation sa Israel, ila ang mailhan ang ilang Dios nga nagtawag nila. So God allow nga si King Pharaoh dili mo diretso og sugot nga buy-an ipagawas ang katawan sa Israel sa Egypt. Wala dahil ni sugot si Pharaoh para nga ang Lord, yung purpose, ma-perform niya, ma-showcase niya ang gahom, makaila yung mga tao, o makaila po ng taga-Egypt, no? Nga naay Diyos nga buhi. Tungod ang Egypt, dagan ginasimba nga mga rebulto. Dagan sila mga gods. Mga gods nila, dagan kayo. Ang iring, ang iro, no? Ang mga forma sa iro-iring rebulto, simbaho nila. Ang pati ilang mga leader, ilang simbaho, no? Ang mga bisag mga mamis na, simbaho niya po nila, di ba? Putuson nila og puti, no? Tibuok lawas, ila ding ilubutang sa lubnganan. So, inana po ang ilang klase sa paglubong sa taga-Egypt. And that is why, no, here in this passage, gahi king kasing-kasing ni Pharaoh, pero, gi-allow ni Lord para makaperform sa gahom. Di ba? Sometimes, no, ang mga tao ito nga gahi kay sangyawan, gapagahi tudluan, gi-allow ni Lord na. Para the more ka mag-pray. Moses, Aaron, the more nag-pray sa Ginoo. So, you know, sud kisang yawa na to, marang atong gahi, kini sila kasing-kasing, ati, kuya, pastor, gahi, kini kasing-kasing, pastora, gahi ni kasing-kasing akong pamilya, unsa ba ka? Gialaw lang sa Ginoo, pero the more ka mag-pray, nga naman, walay gahi atubangan ni Lord nga kasing-kasing. I-allow ni Lord para nga maka-perform si Lord og mga signs and wonders. Kaya ayaw kahadlok ng mga tao nga, naong palang daan, murag gahi na kay sangyawan. Ayaw kahadlok ang mga tao nga murag di jud nimo dawat siguro sa Ginoo bahasang yawan ako nin. Ayaw pagduwa-duwa nga naman. Gi-allow ni Lord nga imo nang mabati para the more ka mag-pray. Ano man, the more mag-perform si Lord sa iyang mga miracles. The more ang presence ni Lord mag-move sa life sa mga tao. If you're listening today, ayaw kahadlok. Amen ba? Ingon ang Bible, God allow to harden the hearts of Pharaoh. Na-purpose si Lord. Dapat ang imong faith mas dako pa kaysa imong kahadlok. Dapat ang imong commitment mas taas pa kaysa imong pagduwa-duha. Amen. Dapat imong prayer life mas higher kaysa imo ang mga kabalaka. That's why the more ka mag-pray, the more ka mo believe, this time, imong faith, mo increase dapat. Ayaw pag-give up tungod sa lisod nga sitwasyon, tungod sa grabe, kadako nga problema. Ayaw give up tuo sa Ginoo. Moses, how many times nagbalik-balik, kanapulo,
Nagbalik-balik si Moses. And grabe nga mga miracles pa. Aya pa nagbilib. Ikanapulo nga miracles. Tanang firstborn, pinakaunang nga anak nga lalaki ni Pharaoh o sa tibuok Egyptian sa ilang nasod, mamatay tanan. Kung dili mo sugot ang ilang hari nga ipagawas ang katawan sa Dios. Ang tanan nilang pinakaunang anak nga mga lalaki, mamatay. And that happened. Kaya ayaw ka hadlok, ayaw pagdodua. Kung nakikisang yawan, naggul kag mga tao karon. Yung mga family, sang yawan niyo para mga lagad kay Lord. Pakaigahil lang na ba? Kagi-allow na ni Lord para the more ka mag-ampo, the more ka may mong panalangin para makitaan, giunsa ka pag-change, pagbago sa Ginoo imong life. Ayaw ka ulaw. It's time to believe nga ang Lord, no limits ang buhaton niya sa imong kinabuhi. Amen. At ang palagpakan ng Ginoo. Hallelujah, no? Kaya importante nga mag-worship ka pa dayon. Si Moses, si Aaron, no? The more sila nag-pray kay Lord, the more nga, di ba? Dili mo sugot si Pharaoh, the more po sila gaampo, the more sila gatawag kay Lord, the more po si Lord nag-speak, nag-move silang life. Amen. Kaya ayaw pagreklamo, ayaw complain kung lisod. Ay kung lisod na, gi-allow ni Lord. But the more ka mo salig, the more ka mo duol, the more ka mo believe nga naibuhaton si Lord sa atong kinabuhi. O sa kinabuhi sa mga taong ato ang ginaampo ng mga lagad sa Ginoo. Amen ba? So kanang lisod, God is calling us to worship the Lord. Dili siya maka-perform og miracle sa imong life. Dili makaliyok sa Lord sa imong life kung dili ka mag-serve, dili ka mag-worship sa Ginoo. Amen. Ha? Importante kayo. Exodus 8 verse 20-21. Mingon ang Ginoo kang Moises, sayo og bangon ugma og adtua ang hari samtang nagapaingon siya sa suba. Igna siya nga mao kini ang akong giingon. Palakwa ang akong katawan aron makasimba sila kanako. Kung dili mo gani sila palakon, magpadala ako daghang insekto nga na kanimo sa imong mga alagad sa imong katawan og mga balay. Mapuno sa mga insekto ang inyong mga balay o ang yuta malakop niini. No, from time to time, again and again, ginabalik-balik ni Lord. Pharaoh, ipalakaw na akong mga katawan para magsimba. Worship and serving God, gabalik-balik ng mga words. Diba? Tungod kay lagi, Isaiah 43:21, we're created to worship, to praise God. Amen? Kaya kung gabalik-balik ka pang-invite, okay ra na. Pang-invite lang pa na yun. O ikaw po, gabalik-balik ang invite-on, tungod kay ginatawag ka sa Ginoo na mosimba niya. Igo lang gigamit si pastor, si pastora, mga tao nga gapang-invite sa imo, sindan kag link, mga leader sa church here, nga sindan kag link, invite ka, itag ka, no? I-send sa messenger, i-send sa asa pa nga social media platform para lang makadungog ka sa Word of God. God is calling you, by the way. Because worship comes from God. It means God is calling us back to Him. Because God is the source. Ang worship para na sa mga hari sa Diyos. Back in the time sa mga kings sa una, kung kita mo mga salida sa mga hari, mga kingdoms. 'Di ba? Pag nay gusto mo atubang sa hari, sa reyna, mulhod gyud, mingon gyud, Your Highness. Grabe, my king, majesty, mo bow down sila. Ina dapat atong worship. Dili pwede nga malate ka. Nagsugod na ang worship. Saan yung pagpakita ng respeto sa hari? Sa king. Di pwede worship ka, nagsipon-silpon ka. You need to focus nga naman ang worship is giving respect to God. Ang worship, ang pag-serve kay Lord is giving respect. Nga siyang tag-iya, He is the owner, the giver of everything. Ingon ang Bible. Ingon ang Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sunan ka na.
The earth is the Lord. Ang kalibutan sa Ginoo na. Siya nagbuhat ana. And then everything in it unsa may naa sa kalibutan. Mga tao, mga hayop, tanan nga naa diri. Everything in it saya ana. Wali ato. Kana imong kinabuhi kani ako dili na tuwa. Kana imong trabaho, imong kusog, imong negosyo, gikan na sa Ginoo. Ingon ang Bible, no? Deuteronomy 8:18, ingon ang Word of God. Deuteronomy, klaro kay na. It is the Lord who gives us the ability. Ability means the power to create wealth, wisdom, idea, kusog, abilidad. Gikan sa Ginoo, walay ato. Dili ka pwede magpasigarbo ka nga naman. Everything comes from the Lord. Kaya mga tao, abi nilang tungod sa ilang kahago, pagpandingkamot, no. Kung wala pa kagitagaan sa Ginoong abilidad, we are nothing. Na mga to kasagaran, no. Kung i-bless na sa gani, i-bless na gani, na gani makitaan nga success, prosperity, budag ko lang mga garbo, nga naman, wala man nagsimba sa Ginoo. Pero ikaw, ako, kung nagsimba ka sa Ginoo, if you're listening today, you worship God, you serve God, dili ka taas o garbo. Kung dili, grabe ka, humble ang imong kasing-kasing. Nga naman, nakasabot ka, ng kaning tanang walay atuan ni. Everything nga na nato, dili nato. Sa Ginoo ni, our ability comes from the Lord. That's why we need to worship God. Nanguban, no? Ingon si Jesus, nanguban, duha ka buk ilang master, magpili. God or money. So sa tungod sa kwarta, dili na ka makaserve kay Lord kasi ginya nakagpangwarta. Or sa pod, no? Mag-serve ka sa Ginoo, wala po kay kwarta. Usahay, no? Imong giuna ang pagpanginabuhi kaysa tag-iya sa imong kinabuhi nga maong Ginoo. Kay ngon si Lord, you cannot serve two masters. God or money. Usahay, mao ra man na nganong unsa ba nimong purpose ano nangalagad ka kay Lord? Para i-bless ka ni Lord. Musunod naman na, pero ang main purpose to worship God. Ingon si Lord, ang Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung nakay kahalok sa Ginoo, nakay tinungod na kaalam. Kaya yung pagsimba sa Ginoo, yung pag-alagad sa Ginoo, dili na kay pakitang tao. It is the purpose nga imo ang girespeto si Lord. Hindi na kay napugos ko, gi-invite lang ka, dili. Ginagamit lang ta sa Ginoo karon nga nang invite niyo nga mga tao para tudluan ta how to fear God, how to worship God, how to serve God properly. Because again, mo ning pinaka main reason, purpose nganong ikaw ako gibuhat ka sa Ginoo para mo worship kay Lord. Kay usay grabe tong kanta, no? Hay nako, puso'y nalilito. Namang kanta. Ang imo ang voice, dili na para sa Ginoo, para na sa mga tao. Di ba? Lahi na ilang mga dapat unta atong voices para sa praises sa Ginoo. Para worship kay Lord. Ang atong life para pagsimba sa Ginoo. Ang uban, Domingo nga dako naglatagaw bisag asa maglaglaag. Ang uban no mangita og kalingawan, makita mga kwarta, walay panahon sa Ginoo. But thanks be to God, no? You decide today nga ikaw na kay time kay Lord. Atong palakpakan si Lord. Amen ba? So muna nga kanang Domingo gyud sa calendar pula gina siya. Kay tan-aw nimo ng traffic light diha. Pag pula, it means stop, look and listen. Kaya tanaw ni mong calendar, pula na siya nga naman. Para nga mo stop sa ka, kay busy kayo mong life. Stop, look, and listen to God. Give time sa Ginoo. Worship and praise God. Dahil ka ang Ginoo. Hallelujah. Amen ba? Itong palakpakan si Lord.
Okay. Nganong importante man ang pag-worship o pag-serve sa Ginoo? Worship and serving God are essential to God because it aligns our human hearts to God's divine nature. Amen, no? Worship and serving God are essential to God because it aligns human hearts to God's divine nature. Also, it acknowledges God who He is. That He is our Creator, Savior, and King. Kung mosimba ka sa Ginoo, malagad ka niya, nakasabot ka. Nga ang Ginoo siya ang nagbuhat nato, siya tong hari. Hari gani mo lagi to respeto gyud. Mosunod gyud sa una pag hari gani di ka mosunod sa hari, pugot ulo patay gyud. Amen. But because of God's grace today, hari na to siya, naghatag sa panahon nga hukman niya mga tao. Ang dili mga alagad niya, of course, hukman. Ang moalagad niya, napod sila i-reward ni Lord ang nag-serve nagtaro. Amen. Apan ang tawagad nga wala gyud nag-serve kay Lord, Judgment Day. So why worship and serving God are very important? Number 1, worship and serving God are essential to God because it aligns our human hearts with God's divine nature. And acknowledging God that He is our Creator, Savior, and King. Siya atong hari, manluluwas, nagbuhat ka nato. That is why, angay siya nga simbahon, sundon, alagaran. Sa unang panahon, kung di ka mutuman sa hari, sa iyang sugo, diretso ka ipapatay. Inana ka powerful ang mga hari, mga tao ganito. How much more ka ni Diyos? But because of God's grace, naghatag sa time man tao maghinulsol, moalagad niya, mobiya sa mga sala, kay nay panahon pod moabot nga hukman i-judge sa Ginoo mga tawo nga wala nang alagad niya. Today, make a decision nga mo worship, mo serve sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Number 2, okay, ang worship and serving God. Why it is important? Because it changes people from the inside out. Usbon day taning pag-worship nato sa Ginoo. Kaya dili pwede nga nagsimba ka gikan imong life wala na transform. Remember, with God nothing is impossible. Sa Ginoo wala imposible. Dili man pwede nga nag-worship ka, nag-serve ka sa Ginoo nga Dios, balaan, gamhanan, milagroso, dili makabag-o sa imong life. It's wrong. Ma-change ka dapat. Romans 12 verse 1 nagingon, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Unsa daw ang proper worship? Offer your body as a living sacrifice. Dili pwede nga wala ka diha. You must be present. Kaya mo nang number 2, no? Worship and serving God, it changes us from the inside out. Tingala ka, ma-change ka. Amen. Nga naman, you offer your body as a living sacrifice. Mao man gini ang point of contact nga para makasala ang tao tungod sa tong lawas man. Kaya ngon ang Romans chapter 6, ayaw i-offer imong body sa pagpakasala because Jesus Christ died for you and for me. Ayaw i-offer imong lawas para mapakasala ka. But instead, the good news is offer your body as a living sacrifice to God. Nga mao ni ang tinuod nga worship. Di na pagkatakanta lang. Di lang ang pag-apil-apil lang.
But diha pa lang sa imong balay, before ka mo appeal sa simbalay, before ka mo join sa atong Sunday sa celebration, Sabado pa lang, nag-andam na ka, nag-prepare na ka, Lord. Hallelujah. Monday pa lang, no? Every day is our worship day. Every day, di lang Sabbath day, di lang Domingo, di lang Lunes, but every day ta mo worship, mo serve kay Lord because siya ang nagbuhat sa tanang adlaw. Walay adlaw ang yawa. Ingon ng Bible, nga gibuhat ni Lord ang unang adlaw, ikalawang adlaw. Dili pa to sa una, Monday to Sunday. Ang ingon sa Bible, Genesis, unang adlaw, ikadong adlaw, ra. But sa tong time, na pangalan. Monday pa dong Sunday. But despite and in spite, every day is atong i-offer sa Ginoo atong lawas to worship God and to serve God. Again, every day na siya. Dili lang kay karon, no? Everyday na. Dili lang kay maayo ka tungod kay nakit-an nimo imong leader, nakit-an nimong pamilya nga nag-alagad kay Lord, maayo dili, no? Ikaw mag-start sa imo. Kung tinuod kang nga nag-worship, nag-serve kay Lord, ma-transform gid imong life. Amen. Hallelujah. Exodus chapter 10 verse 8 to 11. Si King Pharaoh, di siya gusto nga worship ang Israelites sa Diyos. Even mingon siya, panglakaw mo mga ginikanan, ibilin lang yung mga anak. Dili gusto ni Pharaoh nga ang tibok family mag-serve sa Ginoo, mag-worship sa Ginoo. Si Pharaoh, this is a picture ni Satan. Kaning hari sa Egypt, usa ni siya ka picture pod nga mo po ning kinaiya ni Satanas, nga dili gusto Satanas nga maluwas sa tong family. Imong mama, imong papa, imong mga igsoon, imong mga silingan, imong igagaw, dili gusto sa iyawa nga sila ang mga tao nga atong pamilya makaalagad sa Ginoo. Dili mo sugot ang yawa na. Kaya babaga niya. Kaya dapat the more ka mag-pray, kaya nga gaandam ta, ga-prepare ta. Amen. Atong gialaw si Lord nga muusab na to para gamiton ta sa Ginoong maayo. Amen ba? So, ingon ang verse 8 to 11. Then Moses and Aaron were brought back to Pharaoh. Go, worship the Lord your God, ingon si Pharaoh. But tell me who will be going. Moses answered, we will go with our young and our old, with our sons and our daughters, with our flocks and herds, because we were to celebrate a festival to the Lord. Sunod ka na. Diba? Mag-celebrate sila. Magsimba sila. Ingon si Moses, dalawa na mo ang mga batanon, tigulang, mga anak na lalaki o babae. Ang among mga hayop, among dalon tanan, kay para mag-celebrate mi sa Ginoo. Ingon si Pharaoh, verse 11. Verse 10, Pharaoh said, the Lord be with you, if I let you go, along with your women and children. Clearly, you are bent on evil. No, have only the men go and worship the Lord, since that's what you have been asking for. Then Moses and Aaron were driven out of Pharaoh's presence. Grabe, no? Ngon si Pharaoh, kamo lang mga lalaki. Ang mga babae, mga bata, ibilin lang. Di mo sugot si Satan nga ang whole family maluwas. Kaya truly, no? Ang mga tao nga wala pag ginangalagad kay Lord, it is really a battle, a warfare. Kailangan jud ka mo pray. Kailangan jud ka mag-cry out kay Lord. Ipakita nimo imong sincerity. Nga concern ka sa mga tao nga maluwas sila. Just like Moses and Aaron. Diba? Kung sa ila pa lang tong ila-ila lang, halo ka to because the most powerful country and person in that time, si Pharaoh, ang Egypt, sila ang pinaka-powerful. Dili ang US, wala pa US isa. The most powerful country aning nga time is ang Egypt. The most powerful person is ang hari sa Egypt. Yatubang nila. That time, ang Diyos na lang lang masilingan. Kaya importante ang worship. Because, number 3, worship and serving God are important because
It shows our trust and our obedience to God. Kung dili ka mo worship, mo serve kay Lord, dili makitaan mong pagsalig o imong obedience. Kaya si Moses, sige lang gid sila obey sa Ginoo. So ipaingon ni mo Lord, mga po na mo ingon. Ano na kasimple? The greatest form of worship is obedience. Dili pwede nga, nagsimba naman ko, naminaw naman ko sa Word of God, Pastor, ati kuya, pastora, leader na ako. Nag-apply na mo og simbalay. Pero wala ni mo gi-obey ang message sa Word of God. Wala lang gyapon to. Kita na ni mo ni, ang miracles na itabo lang, sadyang si Moses o si Aaron ni obey sa Ginoo. Wala pa mitabang ang milagro. Because the greatest form of worship is obedience to God's Word. Dili ka maka-obey sa Word of God, walay klaro ang worship. Walay klaro yung pagsimba sa Ginoo, pag-alaga din mo kay Lord, kung wala ka nag-obey sa sugo sa Ginoo. Walay pulos ang tanan. No miracle will happen. Walay ma-change nga kinabuhi sa mga tao. Kaya I declare sa matag usa, if you obey the Lord today, I declare that you will experience, you will receive miracles, na yung mga tao nga mausap ilang kinabuhi, na yung mga tao nga maulian sila mga balatian, gamiton ka sa Ginoo, nga mausap ang kinabuhi sa mga tao. God will display His power, His miracles, His presence sa imong kinabuhi. Ito palakpakan si Lord. Inana ka power si Lord. Basta mo obey lang ka. Kaya nga na may Bible, Moses and Aaron obey the Lord. Miracles happen. No obedience, nothing will change. Nothing will happen to us. Kaya ang pag-worship sa Ginoo, powerful kayo na. Amen. Basahan na ito ang Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Ang pag-worship kay Lord, it is a decision. Nga dili na ka mag-conform sa pattern sa kalibutan. Dili na ka musabay sa system sa kalibutan. Because the system of the world is not the system of God. It talks about kaning world karon ba, sistema karon. Grabing kahilayan, grabing mga dautan. Kaya kung mag-worship ka sa Ginoo, lahi gid imong life, dili sama sa uban ingon Bible, do not conform sa Bisaya, ayaw pakigsama sa mga tao sa kalibutan. Ma-change jud ka. Amen. Dili man pwede nga nag-obey ka ni Lord, na dili ka ma-change, nag-worship ka, nag-serve ka, dili ka ma-change. No. True worship. Kaya today we will examine ourselves. Ingon ng Corinthians, examine yourself if you are still in the faith of the Lord. If not, repent sa Ginoo, mga pasaylo. Kaya sabi nang okay kay ta. Atong i-allow si Lord. Dili lang Lord nga outside sa imong kinabuhi. But the inside of you and outside of you, God is the King. He is the Lord. He is the owner. Siya atong gisunod, siya atong gi-obey. Dili man pwede nga. Gasimba ta pero wa ta ga-obey kay Lord. Dili na siya pwede. Because the highest form of worship, the most powerful form of worship is obedience. Kung dili ka mag-obey, wala may tabo na to. That's why yung Bible, nagkuman, ayaw pag-apil-apil sa patterns sa world. Transform your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Good, blessing, and perfect ang will ni Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Number 4, it creates intimate experience in God's presence. The more ka makaila sa Ginoo, the more ka ma-experience nimo si Lord sa imong life. Amen. It create intimate experience in God's presence. Remember, humans are created to worship God. This is our desire sa Ginoo, to worship Him. Amen. Make this your prayer
make this your commitment sa Ginoo. Nga Lord, mo-obey ko nimo, mo-serve ko nimo Lord, simbahon ti ka all the days of my life. Amen. Ingon si King David in Psalms 103 verse 1. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Ang tibuok nato, atong kalag, our inmost being, ang pinakasulod ginato. Ingon sa Word of God, Psalms 27:4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and seek Him in His temple. Ingon si King David, Lord, sa naman ang pangayo ni mo, Lord, every day, all the days of my life, I'm gonna seek you, I'm gonna worship you, Lord. Amen? Come on, stand up ta, and let's worship the Lord. Taas imong kamot. Make a commitment to the Lord. Mo worship ka, mo obey ka sa Ginoo. Mo serve ka niya all the days of your life. Ikaw ang kinabuhi ko, nagahupay ni ining dughan ko, sa matag adlaw, ikaw ang kalinaw, ikaw ang wanay lain pa. Sa problema kung naagian, ikaw kanunay sa akong giliran. Tanan nga buhaton, ikaw ang tumanong, ikaw ang wanay lain pa. Nasayod ko, ikaw Diyos kamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Ikaw ang kinabuhi ko, nagahupay ni ining dughan ko, sa matag adlaw, ikaw ang kalinaw, ikaw ang wanay lain pa. Nasayod ko, ikaw Diyos kamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Nasayod ko, ikaw Diyos kamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Itaas imong kamot, magampo ta. Lord, we thank you, Father, among desire, among worship,
ang mag-serve ka nimo, Lord, ang mag-obey sa mga pulong nimo, Lord. Every day. Not just on Saturday, not just on Sunday, but Lord, every day of our lives. Salamat, Lord. Nga kabalo ka sa desire namo, Lord. Hallelujah. Lord God, ang among heart, among mind, among life, among ihalad ka nimo, Lord. Salamat. Starting today, we understand how to serve you, how to worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Guide us, Lord. We offer to you our life, our bodies, Lord, as a living sacrifice. Holy and acceptable to you, God. This is our true worship. And Lord, we decide not to conform to the pattern of the world, but be transformed sa mong mind so that among mahibalaan imong will nga good, pleasing, and perfect, Lord, for the glory of your name. To you be the glory, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Dalaygo ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Makalingkod ng tanan. Amen. Dili kompleto ang atong pagsimba sa Ginoo kung wala po tayo giving. Ang atong finances is least that we can give to God. Dili di siya pinakataas, pinakaubos na niya ang kwarta. Kaya mapangalagad sa Ginoo, dili na about sa kwarta-kwarta, kung dili about na sa purpose kay Lord. Kaya ang giving is God's system para makamanage ta sa tuang kwarta sa finances nga naman. Ang tanan nga na to atong abot, trabaho, negosyo, pag-eskwela, allowance na to, gikan na sa Ginoo. Amen. Atong kuan nag-tithes ug offering ato nang ihatag kay Lord. Kaya ingon ang Bible, Mateo 19 verse 29, everyone who has left houses, or brothers and sisters, or father or mother, or wife or children, or fields for my sake, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Kung unsa man imong gitanom sa Ginoo, sa pag-serve nimo kay Lord, ingon ang Bible, 100 times pod imong madawat ug sure pod imong eternal life. So make it a goal today. Galatians 6:7 says, whatever imong gitanom, you will harvest it. Unsa imong gitanom, mo pa na imong i-harvest. Let us give our tithes and offering today. Kung wala pa ka nagkasabot, wala ka gipugos here. Kung nagkasabot ka, it is God's system so that His blessing, abundant blessing, and prosperity will come to us. Financially, spiritually, all areas tong kinabuhi. Amen? Sistema na sa Ginoo, pero wala ka nakasabot, wala ka na mo gipugos. Ingon ang 2 Corinthians 9:6, muhatag ta sa kalipay. Kay God loves a cheerful giver. Amen ba? Let's give our tithes or offering today. Let us stand up. Let's pray to the Lord. Mag-ampot ta. Father, we thank you, God, sa panalangin. Salamat, Lord, sa imong gahom, sa mga saad ni mo, Lord. Thank you kaayo today sa mensahe ni mo, Lord. We thank you, Lord, for your presence, for your power. God, among gideclare, ikaw magapanalangin sa mga gahatag, Lord, ingon imong pulong. Kung muhatag kami, Lord, mausap ang madawat. 2 Corinthians 9:6, muhatag kami sa malipayon ng kasing-kasing nga wala kami napugos. Kung muhatag kaming daghan usab ang ibubo sa Dios kanamo. Apan muhatag kami gamay ra pud ang madawatan. So Lord, i-bless matag usa. Lord, according to their faith, according to their giving today. Bless us, Lord, abundantly. Our work, Lord, our business, sa mga nag-eskwela, matag pamilya. Lord, imong panalanginan ang matag usa. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Dag-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang kambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod sa paghatag sa ikanang
for our announcement, tong announcement this coming Sunday, first Sunday, February 1, we will be there at Baraopol sa Word of Life Bible Camp. Baraopol, no? So, connect lang sa ato mga primary leaders here. Connect mo sa inyong mga leaders sa location para makabalota. Ang uban, nakaadto naman at sa mula pa kaadto. I challenge everyone, this is the first nato nga Sunday sa celebration sa year sa 2026. So, muna tong first itong gathering, our Sunday sa celebration. Join ta, no? Invite your friends, your family together. Let's come. Let's celebrate. Let's worship God and serve God. We will see you February 1. Amen? Hallelujah. Ayaw kalimot, ana. Tanan nga tong na simbalay, na lesson, welcome kayo ng tanan. Amen ba? So together, let's come. Amen? Itong palakpakan ng Ginoo. Tindog ta para sa paghuman sa itong simba, mag-ampo at itaas sa itong kamot sa Ginoo. Let's pray together. Father, we thank you, Lord, for your presence. We honor you, we give you praise. Salamat kay sa imong word. Lord, salamat, Lord God, nga nag-speak ka sa imong mga kinabuhi, Lord. Nga among mga sacrifice, pag-worship, pag-serve ka ni mo, dili sayang. Ginoo, throughout this week, ikaw magapanalangin. Even this coming Sunday, Lord, February 1, magkita kami. We celebrate as a family, as a church, Lord. Salamat, ikaw mag-uban ka na mo. Enjoy, ikan sa Holy Spirit, Lord. Hallelujah, mag-overflow sa among kinabuhi. Thank you, Lord. Ang pag-serve ka nimo, ang pag-worship ka nimo, Lord, it is a joy that comes from the Holy Spirit. Salamat, Lord. Today, the love of our Heavenly Father will reign into our hearts that we can forgive and release healing sa mga tao nga nakasakit nato o ato pong napasakitan. Release forgiveness today and show the love of God sa mga tao. And also receive the grace and the mercy of the Lord Jesus Christ. The mercy and the grace of the Lord will give us divine strength to endure and to overcome every obstacles. I declare that you and I, all of us, we are victorious people of God. And now, the power of the Holy Spirit lives in us to make us light into the world and to make us effective witnesses of Christ. We are called to win souls and make disciples, loving God and loving people. I declare, and throughout this week, God will use us mightily for His glory, now and forever. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God. A victorious Sunday to all of us. See you February 1. Thank you for joining our online Simba Live.